Simple raw ang magiging inaugurasyon ni incoming President Rodrigo Duterte sa Malacanang sa Hunyo at 30. Plano naman daw niyang italaga sa ilang ahensya ng pamahalaan ang ilang dating militar. Umaaksyon si Jun Loyola. Kung meron daw pinakakorap na ahensya ng pamahalaan para kay incoming President Rodrigo Duterte, ito raw ang BIR, ang Bureau of Customs at ang Land Transportation Office. At para umano mapatino ang mga nasabing ahensya, mga dating miyembro ng militar ang itatalaga dito ni Duterte. Sa BIR, isang Admiral Wong daw ang napipisil sana ni Duterte, subalit tumanggi ito. May plano na rin daw siyang italaga sa Bureau of Immigration. Meron akong isa, a military man would handle immigration. It's a very sensitive thing, agency, and I want somebody there also very strict, as in strict. Dating militar din ang napipisil niyang mamuno sa Department of National Defense. Una na itong inalok kay Gilbert Chodoro, pero nagbago umano ang isip ni Digong. I can only make a guess. I hope I do not offend him. Pero he's been connected with mining. Ang ano ko sa mining kasi talaga is you are violating environmental laws or you are simply destroying the soil of the earth. I will take action. Aminado si Duterte, nahihirapan siya sa pagpili ng kanyang gabinete. Napahirapan akong pumili. I'm still looking for a guy who's quite good at trade and commerce, global. He has to be one na nandyan na sa trabaho niya, whether in the private or public. Pero sa tanong kung may mga babae na magiging miyembro ng kanyang gabinete, baka mayroong babae, baka wala. I am still trying to figure out kung sino-sino yung... kasunod nito, inilatag na magiging hepe ng PSG na si Army Colonel Rolly Bautista ang seguridad para sa incoming president. Magmumula raw sa Davao Police ang close-in security ni Duterte. Ilan sa tututukan nila ang araw-araw niyang pag-uwi sa Davao, paggamit ng kanyang pick-up bilang presidential car, ang pagroronda tuwing madaling araw, at game na pakikipag-selfie sa publiko. It's a challenge, but it is also an opportunity. Siguro this is a moment that the only way that I can serve the highest person in the land, and pasalamat nga ako at akong napili niya. Sa Hunyo at 30 pa raw luluwas na Maynila si Duterte, sabay sa kanyang oath-taking mula sa barong na susuotin hanggang sa ihahandang pagkain. Titiyakin daw ni Duterte na magiging simple ang seremonya. Sabi ko na simple, I will take my oath of office not in the Luneta kasi I will just create a monstrous traffic congestion. Sabi nila it can accommodate 500 but I intend to keep it as low as 150. Doon na lang kasi wala nang gastos. May finger food lang siguro because it's nearing noon time. But there will be no eating after. Hindi rin daw lalagpas sa 5 minuto ang kanyang talumpati. Umaaksyon, Jun Loyola, News 5.